Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, resign or impeach? Abo, grabe ito si Harry Roque ha. Nag-o-offer ha. Magre-resign po si Pangulong Bongbong Marcos o i-impeach nila. Abo, excited na excited kayong maluklok dyan sa pwesto ha. Maghintay kayo na manalo ang inyong pambato sa pagka-presidente. Kung tanong ay, kung mananalo. Anyway, sige, may bagong video itong si Harry Roque. At wala silang maibato sa administrasyon, binuhay na naman nila itong issue ng pulburon video. Ayan, magiging ground for impeachment daw po itong pulburon video na yan. Baka AI lang yan eh. Baka gawa-gawa nyo lang yan. Dahil ang tagal-tagal nyo nang binabato sa administrasyon yan, sa presidente, wala kayong mailabas na ebidensya. Pero anyway, ito, nag-a-ambition na naman sila. May mga imagination na naman sila ka-coffee. Nagpapakalat na naman ng chismis. Nagpapakalat na naman ng fake news. Dahil alam naman nila na hindi naman kakagatin sa korte itong pulburonic video na sinasabi nila. Trial by publicity na lang yan. Kala ko ba ayaw nyo ng trial by publicity? Pero ito, kasiraan ng administrasyon, sige, go kayo. Anyway, ano yung sinasabi niya dito? Pakinggan natin ha. So, ang mangyari po dyan, kung hindi kusang magka-bibitiw ang ating presidente, mapipilitan talaga siyang humarap sa impeachment at magkakaroon ng judgment na siya ay dapat matanggal. Wow! Pero sa tingin ko, hindi na. Excited! Kung hindi na magre-resign, kasi nga ground for impeachment nga raw itong pulburonic video. So parang ang option niya, mag-resign na lang si presidente para si Sara Duterte na maging presidente. Naks naman talaga, oo, gusto na shortcut. Kasi magdadalawang taon pa lang gusto nila mag-resign na may 4 na taon pa. Parang Gloria ang dating yan kasi na-impeach si Estrada. So makakaupo agad sila. Masyado itong excited ha. Or kung hindi naman, dadaan daw sa impeachment trial. Good luck sa inyo. As if naman papatulan ng Kongreso o ng lower house itong plano ninyong impeachment sa ating presidente. Huwag kayong masyado nagmamadali. Anyway, pakinggan natin. Ano yung mga ina-argumento dito ni Harry Roque? Medyo marami siyang mga fake news na sinasabi dito paano nagpapaniwala kay Maharlika, abogado, pero ang reference chismis, di ba? Ano yun, abogado ka tapos ang reference mo chismis. Ay nako, paano ba yan? Sige, teka lang ha, hanapin natin itong mga pinagsasasabi niya at kayo din mag-react kayo, sabihin niyo anong opinion niyo dito sa mga argumento dito ni Harry Roque. Nako, very loyal ito sa China baka sumbong tayo sa China nito. Yan naman yung mga kamag-anak niya. Nandiyan si dating First Lady, nandiyan si Senator Amy, na siguro naman magsasalita. At kahit ano pang sabihin ni Speaker na hawak niya ang Kongreso, siyempre kahihiyan na ng pamilya Marcos yan. Kung maipalabas teka, bali. 03. Tama pala. Teka, wag natin pakinggan yung buo. Dito tayo sa highlight lang tayo para ako naniniwala dyan, wala pang ebidensya, pero yung mga sinasabi, brony, so ano sa tingin ko epekto? Well, ang epekto po niyan ay ganito. Masyasyak ang taong bayan. wow. Kasi bagamat lumalabas nga yung chismis na merong pulburonic, karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. Wow. So pag lumabas ang video na yan, Kunyari ka pa ayaw maniwala, naniniwala ka naman. Una, saan niya mismo nanggagaling? Lumalabas itong chismis. Again, chismis yan. Diba? Hindi yan verified. Abogado ka, tapos maniniwala ka sa chismis. Paano tatanggapin sa korte yan? Bagamat nilinaw niya dito na hindi naman talaga mahihirapan niya sa korte dahil kailangan ng authentication dyan. Kailangan nilang patunayan. Yung mismong kumuha ng video na yan, if ever man nag-i-access yung video na yan, lumantad at sabihin na totoong siya ang kumuha niyan. Diba? Kailangan ma-authenticate yung video na yan. Pero most probably, kung ano itong ilalabas nilang video, kung meron man, baka AI lang, edited lang yung video na yan. So, ang purpose niyan, isirain itong administrasyon, again niya, para ma-impeach, mabawasan yung tiwala ng taong bayan sa ating presidente para makaupo na sila. Hindi raw siya naniniwala pero inaaraw-araw di ba? Ilang sunod-sunod na vlog niya, kinontent niya itong pulburon video na yan. In fact, 2 taon na po, andito pa rin tayo sa issue ng pulburon. Bakit ba? Wala kayong ibang maisip na maibabato sa ating administrasyon. Sige nga, pakinggan nga ulit natin ito. Pinapakalat nila dito. Anyway, so ano sa tingin ko epekto? Well, ang epekto po niyan ay ganito. Masyasyak ang taong bayan. Wow. Sige. Kasi bagamat lumalabas nga yung chismis, pulburonic, karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So pag lumabas ang video na yan ay patunay na abay, merong ang katotohanan yung mga sinasabi ng mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit kay PBBM
bago Si Maharlika ang source eh. Araw-araw nga, di ba? Ang daming fake news niyan. Araw-araw, masira lang si First Lady, masira lang si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos yan ang reference mo. Paano tatanggapin sa korte yan? Anyway, hindi naman talaga lulusot yan sa korte. Impeach talaga. Excited talaga kayong ma-impeach yung presidente. Sige. Ito, i-mention niya na dito yung mga grounds ng impeachment, no? At ano yung mga ambition nila dyan. Bakit nasabi nila impeachment? Move forward natin dito sa other part ng kanyang video. Alaman yan doon sa trabaho ng presidente. Pero, pwede ngang maging impeachable offense yan. Bakit? Kasi nga po, ang kanyang trabaho bilang presidente ay magpatupad ng batas. At kapag siya ay gumagamit ng pulboronic at nagkaroon nga ng ebidensya na kung siya ay gumagamit ng mga pulboronic, ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabag sa batas. Mali sinabi ko na... Oh, yun na. Mali-mali na pala. Hindi bawal. Bawal po talaga. Ang mere possession ay bawal. Ano nga yan? Siya mismo Yan. ay presidente. Nagkakamali ito rin. At kapag siya ay gumagamit ng pulboronic at nagkaroon nga ng ebidensya na kung siya ay gumagamit ng mga pulboronic, ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabag sa batas. Mali sinabi ko na hindi bawal. Bawal po talaga. Nalilito na siya. Mali-mali na rin siya eh. Paano kasi? Invento kasi, di ba? Yan ang mahirap eh. Pag nagsisinungaling ka, mabubulgar at mabubulgar ka. Tingnan mo, sa mismong video niya, nagkakalito-lito na siya. May mga mali-mali na siyang sinasabi. So ano ba talaga yung totoo? Bawal ba o hindi? Ewan ko dito kay Harry Roque. Masira lang talaga ang administrasyon. Hindi mo alam kung ano bang ginawa sa'yo ni PBBM. Hindi ka lang nabigyan ng pwesto. Ito, hala, sige, birada na ng birada sa administrasyon. Bahala ka dyan, sir. Paniwalaan mo, gusto mong paniwalaan. Yun nga lang, ang taong bayan. Kung tatakbo ka sa pagkasenador, di ka naman nanalo. Tiyak yan. Walang suporta kang makukuha mula sa mga loyalista. Yan, nalilito-lito na siya. Sige, dito tayo sa betrayal of public trust na sinasabi niya. Ay, tumigil ha. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Okay, sige. Yung sa tip. Oy, wow. Tika, pakinggan natin. Na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Wow ha? Ngayon, big word ha, pagtataksil sa tiwala ng tao. Sino ba nagtataksil sa Pilipinas? Sino ba ang pro-China? Sino ba ang nagbibigay ng consultancy service sa China? Anyway, sige. Ibang usapin na yan China. Pro-China kasi yan si Harry Roque, no? Anyway, ang sinasabi niya kasi, magiging ground for impeachment itong betrayal of public trust, no? Mawawalan daw po ng tiwala ang taong bayan dito kay PBBM once na makita nila itong gawa-gawang video. Itong AI-generated na video na yan. If ever may video silang inilabas, regardless kung totoo man yan o hindi, magkukos po yan ng pagkawala o mababawasan po yung tiwala ng taong bayan dito kay PBBM. Yan po yung sinasabi nilang betrayal of public trust. Yung betrayal of public trust, according doon sa kanyang explanation, magiging ground for impeachment yan. Magiging dahilan yan para umuusad itong impeachment hearing o yung pagdinig, no, para matanggal itong si Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente para maupo na sila. Di ba? Yan naman ang kanilang ambisyon eh. Para pag nawala si PBBM, abay sila na yung makakaupo. Excited itong mga to eh. Ayaw dumaan sa tamang proseso eh. Na manalo kayo sa eleksyon and then iboto kayo ng taong bayan, edi kayo na. Ang problema, takot sila ngayon eh. Bukang mga liberal daw ang papalit eh after ng administrasyon ni PBBM. Kaya mas natatakot sila ngayon dahil lihado itong si Duterte. Anyway, ano itong sinasabi niyang betrayal of public trust? Sige, pag-aralan natin ito. Pag-usapan natin itong ground for impeachment, no? Bakit matatanggal ang isang opisyal ng gobyerno? Kakofi, hindi lahat po ng elected officials, no, impeachable. Yung mga posisyon na yan, hindi lahat yan impeachable. Pili lang po yung mga posisyon na pwedeng ma-impeach, no? Halimbawa, nakasaad dito sa ating konstitusyon, Article 11, Accountability and Public Officers. Nasa Section 2 po yan. Ang presidente, yan, si PBBM. Ang vice-presidente, itong si Sara Duterte. Members of the Supreme Court, yan, medyo marami-rami yan.
members of the constitutional commissions. Yan yung mga civil service, yung Commission on Elections, Commission on Audit, yung mga miyembro niyan. And the ombudsman, tanging sila po, ka-coffee, may be removed from office on impeachment. Yan. Itong mga posisyon na sinabi natin, pwedeng matanggal itong mga nakapwesto dyan sa pamamagitan po ng impeachment. At ang dumidinig niyan ay ang Senado, no? Pero kailangan mag-originate yan sa House of Representatives. So medyo mahaba-habang process, ka-coffee, itong impeachment, no? Tsaka napakamalaking gastos yan, ka-coffee, ang proseso ng impeachment trial. Itong mga miyembro na ito ay may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution. Kapag malinaw na lumabag sila sa ating saligang batas, halimbawa may nilabag ang isang presidente o si vice presidente, lumabag sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, ayan, pwedeng maging ground yan for impeachment. Treason, ako, sounds familiar Sino dyan yung mga gustong maghimagsik ang taong bayan? Bribery, yan, pag panunuhol, ka-coffee. Graft and corruption, yan, mga grounds yan. Other high crimes, marami yan, ka-coffee, itong mga high crimes na yan, may mga definitions sila dyan. Or betrayal of public trust. Ito yung pinipilit nila, Roque, na ito yung magiging ground for impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos, yung betrayal of public trust. Kumbaga, priming ito inilulutang nila itong issue na ito na pulboronic video na to na napakatagal ng pinag-uusapan pero wala silang mailabas na ebidensya. So once kasi daw lumabas yung video na yan, mawawalan daw ng tiwala ang taong bayan, paano kung hindi? Paano kung hindi? Hindi na naman kayo umipek dito sa betrayal of public trust na yan. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment. So yan yung mga position lang na magiging grounds for impeachment. Itong mga to, excited, hindi maghintay, antayin yung dumating yung termino ninyo, di ba? Antayin ninyo, tumakbo kayo sa pagka-presidente at ma-appoint kayo ng binoto ninyong presidente. Huwag kayo nagmamadali. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng administrasyon ngayon umuunlad yung ekonomiya natin, gusto nyong ihinto, napakamakasarili nyo naman, ang selfish nyo naman, gusto nyo kayo lang ang umasenso, ang laki na nga ng improvement ng ekonomiya natin tapos gusto nyo matigil na naman to, mapunta na naman tayo sa gulo, mapunta na naman tayo sa pagbagsak na naman dahil sa pansarili nyong interest, gusto nyong hawakan ang gobyerno. Actually, nagkakaganit yan yung mga tao na yan dahil hindi nila makontrol si PBBM Hindi nila makontrol ang administrasyon. Bigo silang hawakan sa liig ang ating presidente. Hindi naman kayo yung binoto Bakit pangungunahan nyo ang presidente? May strategy yan. Ito naman yung mga know-it-all Kala mo sila yung matatalino Gusto magdikta sa presidente. Kala ko ba yun ang diktador? Pero ngayon kayo ay nagdidikta. Hintay kayo. Again, Harry Roque, ang reference niya, chismis. Abogado po kayo, sir. Paano kayo paniniwalaan? Chismis ang source mo. At si Maharlika ang reference mo. Paano ba yan? At ikaw na mismo, aminado ka na itong video na yan, kailangan ma-authenticate pa yan. Lumabas mismo yung kumuha at patunayan na yung video na yan, ako talaga ang kumuha, di ba? Kung hindi, trial by publicity yan. Akala ko ba ayaw nyo ng trial by publicity yan? Ano yan? Sirain lang ang gobyerno? Sirain lang si PBBM? Kasi sa inyo, malinaw sa inyo na hindi aabot ng korte yan Diba? What's your purpose? Malinaw naman. Gusto nyo nung umupo sa pwesto. Nagmamadali, hindi makapaghintay. At betrayal of public trust pa Sino ngayon ang kuwakampi sa China? Sobra na nga ang pang-api sa atin ng China Ando doon pa rin po yung inyong suporta sa China. Di ba dapat nasa Pilipinas na dahil Pilipino kayo at dati kayong opisyal ng gobyerno? Huwag kayong excited, di ba? Hintayin ninyong manalo ang presidente ninyo. Ang problema kung mananalo. Ngayon medyo lumalakas daw ang liberal Narinig nyo yun, ka-coffee? Na itong mga liberal na to kinukuha ang suporta ng administrasyon. Baka pagsapit ng 2028, if ever, baka maging major contender ng i-endorso ni PBBM na presidente ay hindi na ang kampo ni Digong, kundi ang liberal. Yan ang kinakatakot ngayon ng kampo ni Digong. Kasi mukhang hindi na malakas, kaya nga bumabalik unti-unting bumabalik sa administrasyon itong grupo nila Inday Sara Duterte kasi hoping na yung unity magdadala kay Sara Duterte sa pagkapanalo. I doubt, ka-coffee. Marami nang tumiwalag, marami na ang naloko dito sa
kunyari bait-baitan, and then eventually babanatan si PBBM, etc. Naku, baka hindi na kayo makapwesto pagsapit ng 2028 or 2025 nga lang O sige, kung hindi kayo suportahan ng gobyerno, ng administrasyon ni PBBM, good luck sa inyo. Sana baka kuha kayo ng upuan dyan sa Senado. Alright, sige. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Ibahagi ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para nababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po kayo, pasuyo naman ka-coffee ha, pa-like naman po ng video natin. Yan, attendance check muna tayo. Nasa YouTube, yan, kapapasok lang, attendance check muna tayo. Like lang po yung video, click nyo lang po yung like. Madali lang i-like yan, ka-coffee. Like yung video, o kung pwede rin, subscribe na rin. At kung nasa YouTube, follow na rin po kayo sa ating Facebook page. Sa Facebook, no? Maraming salamat po sa inyo, ka-coffee, sa pagsama sa akin. Huwag kayong maniniwala dito sa mga pinapakalat nilang fake news. Pinapalutang na naman nila. I-impeach ang presidente, hindi kaya mag-resign. Wow, excited kayo masyado. Alright, sige, paalam sa inyo, ka-coffee. Ingat kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!